Mga bahagi ng katawan, geometric figures. Magandang umaga mga bata! Ayan! So ngayon ay isang magandang umaga sa inyo. Ngayon ay may bago tayong aralin na tsak na gugustuhin mo. At inaasahan ko na ikaw ay susunod muli sa aking tuntunin. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon, yung nandoon sa itaas. So, halika na, samahan mo si Teacher Sandy sa ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilungin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ayan mga bata, tayo at ikaw ay meron ng gabay ng ating puong may kapal. So, ngayon naman ay kailangan naman nating gisingin ang ating mga natutulog na mga dugo sa buong katawan natin. So, kailangan natin mag-unat, igalaw ang ating buong katawan para tayo tuluyang magising. Ayan. At syempre, kailangan mong tumayo para sumabay sa aking pagsasayaw. Kailangan sumayaw ka para ang ating isip at ang ating buong katawan ay maging maliksi at mabilis kang makapag-isip para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Okay, tara na. Tumayo ka na. So, ayan mga bata, dumaloy na sa ating katawan. Ayan, ang mga dugo mula sa paa hanggang ulo. At na-exercise na rin ang ating isipan kasi kasama yan sa kanina, ginising natin. So, ngayon naman ay inaasahan ko na ikaw ay ready na para sa ating aralin para sa araw na ito. So, inaasahan ko na ikaw ay susunod sa ating tuntunin. So, ngayon, magsimula na tayo. Handa ka na ba sa bago nating aralin para sa araw na ito? Okay, so ngayong handa ka na, tayo na ay magsimula. God
tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat. Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan? Pagpasok sa eskwelahan. Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, awitin natin ang alpabetong Pilipino. Ngayon naman mga bata, tayo ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bago tayo pumunta sa ating aralin mga bata, tayo muna ay magbalik-aral. Tingnan natin kung iyong masasagot ang mga nakalipas nating aralin. Sasabihin sa akin o tutukuyin mo ang naiiba sa pangkat. Sa unang hanay, ano ang naiiba sa pangkat? Sabihin mo nga sa akin. Mahusay. Ang kotse o ang car ang naiiba sa pangkat. Sa ikalawang hanay naman, ano ang naiiba sa pangkat? Tama, ang hugis bilog ang naiiba. Sa ikatlong hanay, ano ang naiiba sa pangkat? Mahusay, ang bubuyog ang naiiba sa pangkat. Sa ikaapat na hanay naman, ano ang naiiba sa pangkat? Mahusay, ang kotse ang naiiba sa pangkat. At sa ikalimang hanay naman, ano ang naiiba? Mahusay, ang rocket ang naiiba sa pangkat. Ayan mga bata, pinatunayan mo na talagang pinag-aralan mo at inintindi mo ang ating mga nakalipas na aralin. Mga bata, maaari mo bang tukuyin ang nasa larawan? Ano ang nasa larawan natin ngayon? Mahusay, ito ay dila. Ito namang sumunod, ano ang nasa larawan natin? Anong bahagi ng katawan nito? Tama, magaling. Ito naman ay ang ating mga kamay.
Eto naman, tignan mo ang hawak-hawak ng bata. Ano kaya ang nais niyang sabihin sa atin? Anong bahagi ng katawan ito? Tama, ito ay ulo. Mahusay. Ngayon, tignan mo naman ang sumunod na larawan. Anong bahagi ito ng katawan? Maaari mo bang sabihin sa akin? Lakasan mo nga. Tama. Itong bahagi naman na ito ay ang ating tiyan. Maaari mo bang hawakan ang iyong tiyan? Ayan, napakahusay. At ito namang sumunod. Anong bahagi ng katawan ito? Lakasan mo nga at hindi ko marinig. Tama. Ito ay ang ating mga paa. Ngayon may mga bata, meron akong ipapakita sa iyo. Ayun mga bata, tingnan niyo nga kung ano ang nasa larawan. Ano ang mga ito? Sabihin mo nga sa akin. Mahusay. Ito ay ang mga iba't ibang uri ng hugis o shapes. O ngayon mga bata, ito. Ano ang nasa larawan ni teacher? Maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong napansin? Lakasan mo, hindi ko narinig. Mahusay, nawawala ang kabilang bahagi ng katawan ng bata. Ano kaya ang kinalaman ng mga hugis na ito sa ating aralin para sa araw na ito? Nais mo bang malaman? Magaling! Alam mo ba na sa pamamagitan ng iba't ibang hugis na nakikita mo ngayon ay makakabuo tayo ng katawan ng tao o ng nating mga tao. Gusto mo bang malaman kung paano? Okay, mahusay. Kung nais mong malaman, matutong makinig ng maayos kay teacher at umupo kayo ng maayos. Gamit ang iba't ibang mga hugis, gagawa ko ng tao. Gusto mong malaman kung paano? Mahusay. So, tignan mo ang gagawin at ipapakita sa'yo ni teacher. Ang una kong iginuhit ay ang hugis na bilog o circle. Ito ang magsisilbing ulo sa aking iguguhit na tao. Ang sumunod naman iginuhit ko na hugis ay ang hugis parisukat o square. Ito naman ang magsisilbing katawan ng aking iguguhit na tao. Kung nais mong sumabay sa paggawa, ay maaari mong sabayan si teacher. Ang ikatlo ko namang iguguhit ay ang hugis na parihaba o rectangle. Ito naman ang magsisilbing paa ng aking iguguhit na tao. Ilan nga ang ating paa? Sabihin mo nga sa akin. Mahusay. Tayo ay mayroong dalawang paa. Kaya ang aking iguguhit na hugis parihaba ay dalawa din. Upang ako ay magkaroon ng dalawang paa sa aking iginuhit na tao. Ngayon naman, ang sumunod na iginuhit ko ay maliit na parihaba. Ito naman ang magsisilbing sapatos ng aking iginuhit na tao. Dahil dalawa ang ating paa, dalawang maliit na parihaba ang aking iginuhit upang dalawang paa ang mayroong sapatos. Ang sumunod naman na aking iginuhit ay parihaba pa rin, ngunit ito ay mas payat. Ito naman ang magsisilbing kamay o braso ng aking iguguhit na tao. Ilan nga kamay o braso mayroon ang isang tao? Sabihin mo nga ito sa akin. Mahusay.
tayo ay may dalawang kamay at dalawang braso. Kaya dalawang payat na parihaba ang aking iginuhit upang magsilbi itong kanyang mga kamay at braso. Ngayon naman ako ay gumuhit ng hugis tatsulok o triangle sa aking tao. Ito ay nasa ibabaw ng bilog. Ito naman ang magsisilbing sombrero ng aking tao. Ngayon, tignan mo nga kung ano ang sumunod na hugis na aking iginuhit. Maari mo bang tingnan ito at sabihin kay teacher? Mahusay! Ako ay gumuhit ng puso sa loob ng parisukat. Dahil ang tao ay mayroong puso, hindi ba? So, nilagyan ko ito ng puso sa loob ng parisukat. Tingnan mo nga kung ano ang iginuhit ko sa loob ng bilog. Anong hugis ito? Mahusay! Ito ay hugis tatsulok o triangle. Ngayon, ano kaya ang gamit ng tatsulok na yon? Mahusay! Ito ang nagsilbing ilong ng aking tao. Ayan. Tignan mo naman ang sumunod kong iginuhit. Anong hugis ito? Mahusay! Ito ay hugis bilog. At ang aking iginuhit na maliit na bilog, ang magsisilbing mata naman ng aking tao. Ilan nga ang mata ng tao? Mahusay! Tayo ay mayroong dalawang mata, kaya ang iginuhit ko ay dalawang mata sa aking tao. Ayan. Maaari mo bang sabihin kung anong hugis ang aking idinagdag? Mahusay! Ang idinagdag ko ng hugis ay hugis bilog o circle. Ito ay nasa ibaba ng maliit na tatsulok. At ano ang gamit nito? Ito naman ang nagsilbing bibig ng aking tao. Ngayon, hindi ba nakagawa ako ng tao gamit ang mga iba't ibang hugis na ipinakita ko sa inyo? Mahusay! Gamit ang iba't ibang geometric figures, tayo ay nakagawa ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Mga bata, anong mga hugis ang iginuhit ni teacher upang makabuo tayo ng isang tao? Sabihin mo nga mula sa itaas pababa. Mahusay! Ang unang nasa itaas ay hugis, tatsulok o triangle. Ano pa? Tama! Hugis, bilog o circle. Ano pa? Hugis, parihaba o rectangle. Meron pa ba? Mahusay! Meron din tayong hugis, parisukat o square. Meron pa ba tayong nakalimutan na hugis? Mahusay! Ito ay ang puso o hugis heart. Magaling! Ngayon mga bata, bakit kaya nawawala ang bahagi o kabilang bahagi ng katawan ng bata? Hindi ba ito ay pinakita ko na sa inyo kanina? Nais nyo bang malaman? Okay. Dahil alam nyo ba mga bata, ang ating katawan ay isang halimbawa ng symmetric figures o symmetrical na hugis. Ito ay may mga pareho sa sukat, sa hugis, at sa relatibong posisyon alinsunod sa bahagi ng tao o sa bahagi ng isang bagay. At ang mga pinakita ko naman sa inyo na mga guhit, ito naman ay mga symmetrical figures din o mga symmetrical na hugis dahil kahit putulin mo sila, parehas pa rin ang kanilang sukat,
ang kanilang posisyon at ang kanilang hugis. Ngayon mga bata, ikaw ay aking susubukin kung talagang ikaw ay nakinig sa ating aralin. Tukuyin mo nga ang magkabiyak na larawan na bahagi ng ating katawan. Simulan mo na. Ang mata ay saan dapat mong i-connect? Mahusay. Ang ilong naman, saan dapat ito nakakonekta? Magaling. Sunod ay ang kamay. Alin naman dyan? Tama. At ang huli ay ang paa. Mahusay. Ngayon, eto namang mga hugis. Tingnan ninyo ang nasa larawan. Tukuyin ang magkabiyak na larawan. Ang parihaba ay para sa mahusay. Ang parihaba ay para sa parihaba. Eto naman, anong hugis kaya ito? Tama. Ito ay hugis puso. At ang panghuli ay ang tama. Ito naman ay araw. Magaling! Napakadali lang ng ating aralin ngayon. Dahil ikaw ay nakinig at talagang pinaghusayan mo ang ating aralin para sa araw na ito, muli ikaw ay aking bibigyan ng bituin o ng star. Gustuhan mo ba ang regalo ko sa inyo? Salamat! Para sa ating unang gawain sa ating module, kuhanin mo ang iyong module at hanapin mo ang pahina na makikita mo sa screen ni teacher. At ano ang ating gagawin? Buuhin ang simetriya ng katawan sa pamamagitan ng pagguhit ng iba't ibang hugis ng geometric figures. Bibigyan kita ng 3 minuto upang mabuo mo ang bahagi ng katawan na nawawala. At kapag ikaw ay tapos na, maaari mo nang ipakita ito kay teacher. At para naman sa ating ikalawang gawain sa ating module, pagdugtungin ng guhit ang mga magkabiyak na hugis. Kung ikaw ay nakinig kanina, masasagot mo ang ating gawain. Napakadali lamang yan, hindi ba? Ikaw din ay muli kong bibigyan ng 3 minuto upang masagutan mo ang ating gawain. Simulan mo na ito. Para naman sa ating takdang aralin, iguhit ang mga nawawalang bahagi ng katawan ng bata. Ito ay kayang-kaya mo nang gawin dahil ikaw ay nakinig kay teacher, hindi ba? So, sa pamamagitan ng gabay ng iyong magulang o ng mga kasama mo sa iyong bahay, magagawa mo ng maayos ang ating takdang aralin. At dahil ikaw naman ay nakinig kay teacher, magagawa mo ng maayos ang ating gawain. At para sa ating ikalawang assignment o takdang aralin, ano ang iyong gagawin? Pagkabitin ng guhit ang magkaparehas na bahagi ng katawan. So, alin dyan ang dapat na bahagi ng katawan na magkasama? Gamit ang mga guhit, ito ay iyong pagtatambalin. At napakadali lamang nito dahil ikaw ay nakinig sa akin kahapon at ngayon. So, lahat ng pinag-aralan natin ay mabilis mo lamang na masasagot ang ating gawain. Ikaw ay bibigyan ulit ni teacher ng isang regalo. Nakikita mo ba yung regalo ko para sa'yo? Ayan. Tignan mo nga kung anong regalo binibigay ko sa'yo. Nakikita mo ba? Ayan, palaki siya ng palaki.
So dahil ikaw ay mabait at sumunod kay teacher, binibigyan kita ng maraming star. Ngayon mga bata, alam kong ikaw ay may natutunan sa araw na ito at pinakita mo naman ang iyong husay sa pagsagot sa ating mga gawain. Dahil dyan, si Teacher Sandy ay magpapaalam na, pero bago yan, syempre tayo muna ay aawit. Maganda-handa tayo uuwi na, bukas na muli tayo magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na mga bata. Bukas tayo muli ay magkita-kita para sa ating bagong aralin. Paalam na! For today's educational inspiration quotes, an investment in knowledge pays the best interest by Benjamin Franklin.